Buongiorno, good day po sa inyong lahat at kumusta po? Muli ay ako ay magdadala sa inyo ng ating doctrinal lesson and of course, bago ang lahat ay akin pong binabati ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoon Hesus. Siyempre sa ating pong mga leaders na naiwan po dyan sa church, si Pastor Rod and Pastor Charles at the same time sa ating pong mga elders, leaders at mga workers po natin. Siyempre ang bawat isa po sa inyo dyan sa Batasan Church and of course my family, my wife, Sister Tata and my kids, Barbie and Gideon. Binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng Panginoon. So, live po tayo dito mula po sa Padua, Italy at ako po ay magdadala sa inyo ng ating pong lesson for today and it is a continuation of our doctrinal class. Our lesson for today is on the lesson 9 and this is part 1, living in the kingdom. So we know that God is preparing us how to live in the kingdom. So this is our these are the things that we need to consider. Kailangan po natin ito na maintindihan bakit naging iba na ang ating pamumuhay, nag-iba na yung ating mga pananaw, nag-iba na rin yung ating mga priorities, pati ang ating anyo nagbabago. So dito po natin maintindihan because God is preparing us a kingdom at tayo po ang magiging kanyang mga citizen doon. Doon tayo titira. So bago po tayo tumira doon, tayong lahat ay tinitraining at sinasanay at inaayos ng ating Panginoon kung paano po tayo mabuhay sa kanyang kaharian. Lesson 9 will come to the kingdom. This is a new way of life for covenant people. Pag sinabing covenant people, mga tao na nagkaroon ng kasunduan ang Diyos. So, ibig sabihin, lahat po tayo na nasa Panginoon ngayon, meron po tayong agreement sa Panginoon. Meron pong covenant sa atin ang Panginoon. So, ang kagandahan sa covenant is that hindi po pwedeng talikuran ng Panginoon ang kanyang agreement, ang kanyang covenant. Pero, hindi rin po pwede na tayo po ay magbaliwala din ng ating mga covenant sa Panginoon. Kaya lahat po tayo, mga kapatid, ay dapat mag-isip na hindi lang po ito optional na maglingkod ka sa Panginoon or sisimba ka ngayon, sisimba ka or hindi sa sunod, or bahala ka kung anong gawin mo, hindi po pwede kasi mayroon po tayong covenant sa Panginoon. So kung ang Panginoon ay faithful, dapat maging faithful din po tayo sa ating mga covenant. Kung hindi po tayo maging faithful, mawawala po natin ang mga pribilehiyo ng ating Panginoon sa kanyang mga pinili or chosen. So only the chosen has a covenant with God. So wag po nating sayangin ang ating pong covenant, mga kapatid, sa ating Panginoon. So dahil diyan, meron po tayong agreement, commitment sa ating Panginoon. So kung faithful ang Panginoon sa atin at committed ang Panginoon sa atin, dapat faithful din tayo at committed doon po sa ating Panginoon. Alright. Now, paano ba tayo nagkaroon ng citizenship at paano nagsimula ang ating journey papunta po sa kaharian ng Diyos? Kagustuhan lang natin or kung kumbaga kagaya ng sinasabi ng iba na parang declaration of faith lang, hindi po. May purpose po ang bautismo. Ang bautismo ay maghuhugas sa atin ng ating mga kasalanan. Praise the Lord. So, pangalawa po ay sons of God, joint heirs with Christ. Pangalawang pribilehyo po natin, tayo tatawagin ng mga anak ng Diyos at tagapagmana ni Kristo. Wow, napakaganda nito. Sabi ng
1 John 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kasi nga mga kapatid, bago po tayo mananampalataya sa Panginoon, bago po natin tanggapin ang Panginoon, tayo po ay mga anak ng dyablo. Opo. Tayo po ay makamundo, nasa mundo po tayo. Kaya nga po bilang anak ng Diyos, hindi po pwede na ang ating pong pamumuhay parang nasa mundo pa rin. Ang ating pag-iisip, pananalita, pananamit ay parang nasa mundo ka pa rin. Pati itsura mo, nagbabago po yun nagbabago po. That's the kingdom rules. Ano po? Kaya nga po, mga kapatid, sinasabi nga rito, even to them that believe on His name. Ayan. So kapag nananampalataya na tayo sa Panginoon, tayo po ay magiging anak ng Panginoon. And in 1 John chapter 3 verse 1, sabi nga rito, behold what manner of love the Father has bestowed unto us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world know it as not, because it knew Him not. Nakita po ninyo, hindi po kayo dapat mapabilang at parang walang pagkakaiba sa mundong ito, mga kapatid. Kasi nga, ang mundo nga halos hindi na tayo makilala ng mundo. Ayaw ng mundo sa atin kung tutuusin. So, yan po ang kadahilanan po dyan ay ang ating commitment sa ating Panginoon. Pangatlo pong pribilehyo po natin ay righteousness. Ito pong maganda kasi nga walang tao na pwedeng magiging righteous sa mata ng Diyos by just doing good, by just giving, by just doing everything. No, wala po talaga. Hindi po kakayanin, mga kapatid, ang ating katuwiran sa pamagitan lamang ng ating kabutihan. Hindi po uubra ang katuwiran dahil lamang sa ang mga ginagawa natin, tayo ay napakabait, or hindi tayo nagmumura, hindi po dyan nadadala because we are born sinners. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. So ngayon, ano ang ibig sabihin? Paggising mo pa lang, wala ka pang kaisip-isip sa kasalanan, ikaw po ay makasalanan. Tayo po ay makasalanan. So, paano ka maging righteous? Dahil kahit ano pala ang gawin mong mabuti, hindi ka maging righteous sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Ang sabi po, mga kapatid, ng Romans chapter 5 verse 18, therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation, even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Okay? Dahil kay Kristo, no? At free gift niya po ito dahil nga po sa tinanggap natin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 19, mga kapatid, for as by one man's disobedience, many were made sinners. Sino po ito? Si Adan. Dahil kay Adan, dahil sa kanyang disobedience, nagiging makasalanan tayo lahat. Pero sa isang obedience naman ng nag-iisang dumating na galing sa langit na nagkatawang tao, sino yun? Ang Panginoon Hesus, many be made righteous. Ayun, di po ba napakaganda, mga kapatid, na ang righteousness dito, mga kapatid, ay dahil lamang yan, no? Nagsisimula yan doon sa pagkilala mo sa Panginoon at pagtanggap mo ng kanyang mga salita at pagdesisyon na magsisi ng kasalanan at magpabautismo sa kanyang pangalan. Iyon nga po ang sinasabi ng ating Panginoon na maging siya nang siya ay nabaptize sa tubig, ayaw ni John the Baptist, pero sabi niya, hayaan mong mangyari ito dahil ito ay para sa katuwiran ng para sa matupad ang buong katuwiran ng Diyos. So, without baptism, sorry to tell you, you remain a sinner. Kaya po sa aming mga mahal na bisita, mismo po ang Biblia po ang nagsasabit, ano po ba ang pumipigil, no? Sa inyo na hindi kayo magpabautismo sa pangalan na nag-iisang nagligtas po sa atin, mga kapatid, at wala naman pong bayad ito.
At ito po ay hindi po membership, hindi rin po ito ritual. Ito po ay proseso ng Diyos para matanggal ang iyong kasalanan at ikaw ay magiging righteous. You will be made righteous through the baptism in Jesus' name. Praise the Lord. So magdesisyon po kayo. O huwag po kayo magpatumpik-tumpik. Magdesisyon po kayo habang maaga pa, habang may panahon pa, habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. Now, next na privilege po natin ay eternal life. Wow. Siyempre mga kapatid, napakaganda, no? Kasi ang buhay natin dito sa lupa maiksi. No? Temporaryo lang po tayo rito. Maiksi lang po. Kahit sabihin pa natin, umabot ka ng 80 years old, umabot ka ng 100 years old, kahit sabihin pa natin, ikaw na yung pinakamatandang nilalang na nabubuhay sa mundo at 120, for example, mga kapatid, it's still very short compared to the life after death. Because life after death is eternal. Pero mga kapatid, kung wala ka kay Kristo, pag namatay ka, walang eternal life because eternal life is only in Christ Jesus. Wala pong ibang buhay na walang hanggan sa kahit na sino pa man kundi sa Panginoong Hesus lamang. So dapat bago pa man tayo magpaalam sa mundong ibabaw na ito mga kapatid, dapat tayo po ay naglilingkod na sa Panginoon. Nalinis na po tayo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Praise God. So ang pinakamaganda nito is that na maiksi man ang buhay natin dito, pero kung nakasigurado na at nagampanan mo na ang mabuting balita sa buhay mo, na-apply mo na sa buhay mo, mabuting balita is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. So the death is the death of sin, which is repentance. Burial, which is yun yung bautismo sa tubig na ilulubog ka. And then new life, no? Ay yun po yung pagkatanggap mo ng banal na espiritu at pagbabago ng iyong buhay. Yun po yung gospel, mga kapatid. And so dapat maganap po ito. Ang sabi po ng John chapter 6 verse 40, and this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. Yan. And I will raise him up at the last day. Ito yung pinakamaganda. Dahil kung ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon, ikaw ay nahugasan na sa iyong mga kasalanan, ikaw ay nakatanggap na ng banal na espiritu, mga kapatid, bubuhayin ka ng Panginoon sa huling mga araw. Dahil ang resurrection and life is through Jesus Christ. Sabi ng John 6:47, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. No, ang iba gusto mag-shortcut dito. Believe it lang eh. So I believe on Jesus Christ, so I have everlasting life. No, you have to remember, na when you believe, there is obedience. Ibig sabihin, sabi pa nga ng Mark 16, verse 15, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth, sa 16, 16:16 ng Mark, kung may mga Bible po kayo, mga kapatid, may mga Bible kayo dyan, basahin po natin. He that believeth and is baptized shall be saved. Because faith or belief should manifest in obedience. Amen? So, paano mong sabi, I believe in Jesus Christ, tapos hindi ka naman sumusunod sa kanyang mga salita? So, isang maging pribileyo kung ikaw ay magdesisyon at nagdesisyon na maglingkod sa Panginoon at may covenant ka na sa Panginoon is your everlasting life. Praise the Lord. At ang next, mga kapatid, na ating na pribileyo ay new creation. Itong maganda, no? Kasi nga, mga kapatid, tayo ay galing sa creation from Adam and Eve. And nahulog po yan sa kasalanan. Nung nahulog po yan sa kasalanan, ito pong ang lahat ng yan ay napasa-pasa hanggang sa atin. Kaya tayo ngayon ay mga makasalanan tayo.
And so, mga kapatid, we belong to the old creation until we decided to be with Jesus Christ, no? At magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Saka pa lang at kung na-apply ang mabuting balita sa iyo, saka ka pa lang magiging new creation. That is why yun po yung gospel ang magpapanganak sa iyo, no? Sabi nga born again, yun po yung gospel eh. Sabi nga kaya nga born again kasi you were born before, but that is a sinner status birth, no? Yun ay kapanganakan sa kasalanan, pero ngayon hindi na sa laman ka may panganak kundi sa espiritu. At yan po ang born again, which means na ipanganak muli. At yun po ang mangyayari sa iyo. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Ibig sabihin, bagong nilalang ka. Pag ikaw ngayong araw, magdesisyon ka para sa Panginoon, you are a new creation. Now, to those who had already been, who decided already, naglilingkod na sa Panginoon, itong isipin ninyo, you don't belong to the creation of the sinners, no? Na nanggagaling pa kay Adan at saka kay Eva. You now belong to the new creation of God, and tayong lahat ngayon ay nagiging anak ng Diyos. Hindi na tayo anak ng Diablo. Kaya ano po ang mangyayari kapag ikaw ay na kay Kristo? Maging bagong nilalang ka. Yun po yung ibig sabihin ng born again. Maging may panganakang muli. So bagong nilalang ka. No po? So all things, ibig sabihin yung mga luma mo, yung mga luma mong ginagawa, iniisip, sinasabi, pamumuhay, itsura, no, pananamit, all things are passed away. Okay? Nagbabago po. Because the world evolves, no? Lalo na sa kanilang mga itsura, lalo na sa kanilang mga pananamit, nag-i-evolve. Dapat ang anak ng Diyos ay merong standard na sinusunod. At ang standard na yan, hindi atin standard, hindi standard ng church, hindi standard ng tao, standard mismo ng ating Panginoon. At ang ating church, mga kapatid, ay nagtuturo kung ano ang nararapat na standard para sa isang Kristiyano. No? Kasi nga, lahat ng bagay sa atin ay nagiging bago. Yan. Hindi ka na yung luma. Bago ka na, ano? Yan. Kaya mga minamahal, wag po kayong magkainggit. Minsan may mga iba pang apostolic ladies natin, no, nainggit pa. Sana maka-make up ako, sana makasuot ako ng maiksing short. Dapat sana suot ako ng two-piece. Minsan may mga pangarap pang ganun. Yan po ay sa makamundong mga bagay po yan. Kung gusto po ninyo, wala namang pong problema, basta wag po kayong umasa ng eternal life. Wag po kayong umasa na pupunta po kayo sa langit. Ano po? Dahil sabi ng Panginoon, without holiness, no man shall see the Lord. At ang holiness po, mula sa loob, papunta sa labas. Amen? Hindi po pwedeng ang loob ay holy tapos ang labas ay hindi. Hindi rin po hindi na ang labas lang ang holy, ang loob ay hindi. Parehas po yan. And your expression, the way you look, is an expression of what you are inside. So, ibig sabihin, tayong lahat, hindi na po kagaya ng mga iniisip ng mundo ito. Hayaan nyo na po yan kasi nga hindi na po tayo na belong doon. So, ibigay nyo yan sa kanila, no? Total, mga kapatid, doon sa huling mga araw, matindi po na pagsisisi ang magaganap sa mga tao na hindi po naglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Colossians chapter 3 verse 10, sabi nga rito, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Ibig sabihin, nakita ninyo dito, new man po tayo, bagong nilalang po tayo, and is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Ibig sabihin, anong pinapalabas po rito?
Dahil nga po tayo ay galing nga po sa pagiging masama, galing po sa pagiging sinner, galing po sa dyablo, galing sa mundo. Now ngayon, ilagay na po natin ngayon ang bagong pagkatao na may pangunawa. Kasi nga napakahirap magbago, mga kapatid, napakahirap magbago na hindi mo naunawaan. Oh, napipilitan ka lang. At kung wala ka na sa Panginoon, gagawin mo na naman ulit yan kasi wala kang unawa hindi mo naintindihan. That is why yun po yung pinaka-problema ng maraming mga mananampalataya. No? Kasi nga, they don't have time to study, no? Kahit na makinig na man lamang or tumubo sa mga napapakinggan nila, mga kapatid, ay binabaliwala nila because having religion, having a church, being a member of a church is enough for them. I tell you, brethren, it's not enough. You must have the knowledge after the image of Him. Anong ibig sabihin? Yung ating goal, no, ay ang magiging kawangis ng ating tagapaglikha. Ibig sabihin, ng ating Panginoon Diyos, siya po yung ating kukopyahin. So, yung paano mo makopya kung wala kang knowledge? Ang knowledge mo yun ang magtuturo sa iyo para ikaw ay magiging kawangis ng ating Panginoong Hesus. So dito po magsimula, mga kapatid, no? You have to start in your mind by knowing the will of God. Not your want, but the will of God. Amen? Praise the Lord. Now, ang sunod po natin na privilege ay Lordship of Christ. Itong maganda. Baka isipin niyo, nako, gawin lang pala tayong alipin ni Kristo. Yes, that's good. Kasi nga alipin naman talaga tayo kahit wala pa hindi pa dumating ang Panginoong Hesus, alipin na po tayo ng dyablo. Kaya po tayo masasabing alipin dahil sunod-sunuran lang po tayo sa kung anong gusto ng dyablo. Kung gusto niyang gumawa tayo ng kasalanan, gawa ka lang ng kasalanan. Kaya ikaw pa nga nagbabayad no? Para lang magawa mo yung kasalanan na gusto ng dyablo. Pero ngayon, dahil nasa Panginoon na po tayo, iba na po ang ating master. So mamili lang po tayo dahil wala naman pong isang tao rito na free. O kahit ang mga atheist na yan, tinatanggal nila ang Diyos para maging free sila, makagawa sila ng kung anong gusto nila, wala sila kunwaring barrier, wala sila kunwaring mga kinakatakutan, pero sa totoo lang mga kapatid, hindi nila alam, sila po ay nagiging alipin sa kagustuhan ng dyablo. Hindi lang po nila alam dahil ang punto po rito mga kapatid, hindi mo kailang gumawa ng kasalanan actually para mapunta sa impyerno. Ang hindi pagsunod kay Kristo, ang hindi pagsunod ng mabuting balita ay sapat na magdala sa iyo sa impyerno. Now ngayon, ang pinakamaganda is that dapat ang Panginoong Hesus ang maging Panginoon natin. Kasi itong maganda, kapag siyang Panginoon mo, mapagmahal siya, mapagbigay siya, siya ay nagpo-provide, siya ay nagpapagaling, siya ay nagpapalakas. Saan ka makakita ang among ganun, Siya na yung ating Panginoon, siya ay may pagmamahal sa atin, so hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Hindi kagaya ng dyablo na niluluko ka lang pagkatapos sa dulo malalaman mo ay pinaasa ka lang pala ng dyablo. At ang nangyari ay wala ka na palang aasahan. Ano po, kundi sa kamatayan ka rin. Dahil ang dyablo po ay wala naman na pong pag-asa, so ang ginagawa niya, kahit sino na lang, kahit sino para makasama niya doon sa kanyang destinasyon. So, damay-damay lang po ito mga kapatid. Damay-damay lang. So, sana po, mamulat po tayo. Huwag po tayong sumama sa kausa ng dyablo dahil ang kausa niya wala na siyang pag-asa. Tayo meron pa po Ang tao meron pa po. Doon siya galit na galit. Kaya ang misyon niya is to bring everyone to the lake of fire na kung saan para sa kanya dapat yun. Ang mga tao naman ay naluluko. Naluluko sila in the sense na akala nila ang sarap, akala nila ang saya, akala nila ay satisfied sila, akala nila ay malaya sila. Pero sa bandang huli pala, ang lahat ng ito ay bitag lamang para ang dyablo ang magiging Panginoon nila. And so, sa totoo lang, if right now you are not in Christ,
ang Lord mo ay ang dyablo. Yung amo mo ay ang dyablo. Now, ang pinakamaganda kung nasa Panginoon ka, no? Ang maganda rito is that na ikaw ay pinangungunahan, no? Ang master mo ay ang Panginoong Hesus. Itong sabi no, ng Revelation 17:14, they shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For He is Lord of lords and King of kings. Take note. And they that are with Him are called and chosen and faithful. So, ang napakaganda rito, kung siya yung Panginoon mo, ang Panginoon mo ay ang Panginoong Hesus, overcomer na ito. Victorious na ito. Wala itong katalo-talo, mga kapatid. At ang pinakamaganda ay ibibigay niya ang gantimpala or mga privileges sa lahat ng kanyang tinawag, pinili at mga tapat sa kanya. Ang sabi ng John 14 verse 18, I will not leave you comfortless. I will come to you. Napakaganda mga kapatid na yung Panginoon ng Lord of Lords, King of Kings, ipapasok sa puso mo. Oh, papasok siya sa puso mo. Akalain mo yun. Oh, malungkot ka ba ngayon? Wala kang kadate? Ang Panginoon nandyan. Hindi ka iniwan. Baka iba sa inyo, iniwan kayo at pinaasa lang kayo ng inyong mga partners. Ang Panginoon po ay hindi nang iiwan. Hindi rin po nagpapaasa. Pag nangako ang Panginoon, makakamtan mo. Kaya nga, kung sino man sa inyo dito, ang pakiramdam ninyo may mga pinagdadaanan kayo, tandaan ninyo, ang ating Panginoon ay mananahan sa inyo at babalik siya sa atin, pupunta siya sa atin sa pamagitan ng Holy Ghost, yung comforter. Yung comforter. Yun po yung darating sa atin. Kaya po, makamtan mo yan kung ikaw ay mag-worship sa Panginoon. If you worship the Lord and allow the Holy Spirit to move, then the Holy Ghost will talk to your heart. And when you worship Him, papasok po siya at mananahan. Sino siya? Lord of Lords, King of Kings, victorious, overcomer. At so dahil dyan, overcomer na rin tayo. Dahil dyan, tayo ay mga victorious na rin. Amen? Praise the Lord. At siyempre, meron po tayong kung may pribiliyo, meron po tayong mga responsibilities. Okay? Una, responsibilidad natin ang mahalin ng Diyos at sumunod sa kanyang mga kasuguan. Okay? You must love God and obey His laws. Ito po yung responsibilidad. Hindi naman po pwede puro ka lang tanggap. Dapat may binibigay ka rin. So yung mga privileges, yun po yung natanggap mo. Yung mga responsibilities, yun naman ang iyong gagawin pabalik para sa ating Panginoon. So number 1, mahalin mo ang Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Anong sabi ng Deuteronomy 11:22? For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you, to do them, to love the Lord your God, to walk in all His ways, and to cleave unto Him. Alam ninyo, ano bang ibig sabihin nito mga kapatid? Diligently, grabing mga word dito. Diligently keep God's commandments na inutos sa atin, and to do them, to love the Lord your God. In fact, sa Deuteronomy sa Exodus chapter 20, ay nagbanggit pa doon na thou shall love the Lord thy God with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul, with all of your strength. So 100% po yan. So matindi po ang responsibilidad natin is to love the Lord your God. Meaning, God, the Lord will be your priority. Sa totoo lang, sorry to tell you, the priority is not actually the people you love. It's not your parents, it's not your brothers, it's not your wife and husband, it's not even your children. The first thing that should go first is your love to God. Nauna po dapat yan. Because everything will go all right
if you start with loving God than loving people before God. Baka magbaligtad po ang senaryo. At maya-maya, tatanungin mo ang Diyos, bakit? Mga minamahal, seek ye first the kingdom of God. Yun po yung prinsipyo ng ating Panginoon. And do it every day. Walk in all His ways. And to cleave, alam nyo kung ano ang cleave, ibig sabihin, dumikit ka talaga, no? Nakayapos, yakap, nakadikit, yun yung cleave, no? Yung cleave na kagano, no? Yan. Ibig sabihin yung hindi ka umaalis. Yan po ang ibig sabihin dito, mga responsibilidad po natin yan. Ang sabi sa 23, then will the Lord drive out all these nations from before you, and ye shall possess greater nations and mightier than yourselves. Itong napakaganda, no? Kung paglingkuran mo ng buwang Panginoon, then yung mga hadlang, mga harang sa buhay mo, tatanggalin ng Panginoon. At ano pa? Ibibigay niya sa iyo ang greater possessions na kahit pa sila ay masigit sa iyo, mapapasa inyo sila. Ang blessings na parang imposible, mapapasa iyo. Ang hinahangad mo na parang tingin mo ay mas malaki pa sa iyo at imposible, mapupunta sa iyo. Praise God. Just serve God first. Praise the Lord. Sabi ng John 14 verse 15, sabi niya rito, if you love me, keep my commandments. So, mahal mo ba ang Panginoon? Kung mahal natin ang Panginoon, wala pong options. We have to keep the commandment of God. Praise the Lord. Now, next na. So, ang sabi po ng Bible, Matthew chapter 7 verse 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, ibig sabihin mga kapatid, we must be under the will of the Father. Now, in Hebrews chapter 13 verse 17, obey them that have rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, dalawa po, ang sinasabi nga po rito, obligasyon po natin ang sundin ang kalooban ng Diyos. Dahil mga kapatid, hindi sapat na kumikilala ka may Diyos. Nakita ninyo ang sinasabi rito, tumatawag sila sa Panginoon, Panginoon, pero yun nga ang sinasabi ng iba, no, na if you believe on the Lord Jesus Christ, you shall be saved na, o wala ka nang gagawin. Pero ito nga, tumatawag naman sila, Panginoon, Panginoon, pero hindi daw lahat ng tumatawag ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sila lang na sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Now, ngayon, kung ikaw ay sumusunod din sa kalooban ng Ama sa langit, tayo din ay meron pong obligasyon na sumunod sa mga namamahala po sa atin. So, meron po tayong pastor, meron din po tayong mga elders, meron po tayong mga leaders, no? And sabi pa nga rito, obey them that have rule over you and submit yourselves, no? Kasi nga nagbabantay sila sa inyong kaluluwa dahil mananagot po sila sa inyong mga kaluluwa. So kaming mga pastor, mananagot po kami sa inyong mga kaluluwa kung hindi po namin kayo turuan ng tama. Kaya huwag po kayo sanang ma-offend sa amin kung nagtuturo po kami ng tama dahil kami po'y mananagot sa inyong kaluluwa kung hindi naman po kami magturo sa inyo ng tama. Kaya po mga kapatid, kung ang palagay ninyo palang lagi kayong tinatamaan, abay palatandaan po yan na itama mo na ang iyong buhay kasi tinatamaan ka na nga lagi, di ba? So wag na magpatigas ng ulo. Kung tinatamaan ka, itama mo na. Okay? So, kasi nga mga kapatid, no, kami ay mananagot sa inyo. Mananagot kami. Pag mali ang aming tinuturo, mananagot kami. Kung dadalhin namin kayo sa isang
kalukuhan, mananagot din po kami mga kapatid. Ano po? Kaya po hindi basta-basta, no? Kaya nga po, no, dapat sabi nga rito ni Apostol Pablo, dapat ay mag-submit tayo, tumulong tayo, no? Ang obedience dito mga kapatid, hindi naman yung parang COO ka na lang lahat-lahat. Hindi po. Ang ibig sabihin po dito ay sumusuporta ka, tumutulong ka, no? Nagiging katuwang ka. Yun po yun eh, no? Kasi nga mga kapatid, hindi po ganun kadali ang gawain sa church. Ang mga bagay-bagay, dapat lahat po tayo ay nagtutulungan, no? Para ang sabi rito, na ginagampanan natin ang ating mga obligasyon na may kasiyahan. Ayan, at hindi nalulungkot. Kaya mga po, no, kung ikaw ay hindi ka makakatulong, at least, huwag mo na lang palungkutin ang pastor mo. Diba? So, kung hindi ka man lang makatulong na sa church, at least man lang ay hindi ka nagbibigay ng pasakit. O hindi ka nagbibigay ng kalungkutan, no? Hindi ka man lang sana magiging ahinti ng kaguluhan. Ano po? Kasi nga hindi po 'yan profitable para sa inyo. Ibig sabihin, wala po kayong mapapala diyan, no? Pagka kayo ay matigas po ang inyong isip, ang inyong ulo, ang inyong puso, ano po. At yun po ang dahilan kung bakit ang Israel hindi po nakapasok sa Promised Land dahil po hindi na po siya hindi na po sumusunod, nakikinig, wala na po eh. Kaya nga tinanggal na lang sila ng Panginoon totally. Okay? So, next po natin ay continuous spiritual development. So, responsibilidad po natin mga kapatid na tayo po ay magpatuloy na tumubo. Opo. Magpatuloy po tayong tumubo. Yun po yung pinakamahalaga. Ano po? Hindi po pwedeng hanggang kailan bata ka pa rin. Ano po? Dapat may spiritual development po tayo. Tumutubo po tayo. Nagmamature. Ika nga. No? Sabi po kasi ng 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Okay? So as sa mga baguhan, bago ka, ano man ang edad mo, baby ka actually sa kaharian ng Diyos. So desire the sincere milk. Milk, ano yun? Yung salita ng Diyos, yung doctrine, yung pagtuturo, yung kaligtasan, yung paglilingkod, alamin mo, mahalin mo, dahil dyan ay tutubo ka. Praise God. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So ngayon, mga kapatid, no, grow in grace, no, ibig sabihin attitude, meron kang compassion, meron kang awa, meron kang habag, ano po, at sa kaalaman mo sa ating Panginoong Hesus. Ayan. Doon po tayo tutubo. Hindi po sa kaalaman ng kalukuhan, kundi kaalaman po, no, ng tungkol sa ating Panginoong Hesus. No? Hindi po kaalaman tungkol sa buhay ng ibang tao. Hindi po kaalaman tungkol sa mga pagsira sa ibang tao, kundi kaalaman po, no, para sa Panginoon or kaalaman ng Panginoong Hesus. Ayan. Praise the Lord. Now, ang next ay, second to the last na po ito, continue Jesus mission. Ito po ay responsibilidad po natin. Praise God. Kailangan po natin mga kapatid na ipagpatuloy ang misyon na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Right? May mission po tayo may mission at dapat mapagpatuloy po ito. Ang sabi po ng Great Commission, Mark 16 verse 15, and He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel
to the whole creation. Sabi ng King James pa yan, ito po ay ESV, go ye into all the world and preach the gospel to every creation. So, ibig sabihin mga kapatid, ito'y inutos ng Panginoon bago siya bumalik sa langit. This is for the apostles, 11 disciples sila, but this is for the church that will continue. Kasi mga kapatid, kung may along the way, may tumigil po, hindi na po nakarating sa atin. Kaya nga po, dapat magpatuloy. Kasi may mga susunod pang generation sa atin kung hindi pa darating ang Panginoon. Kung hindi pa kaagad darating ang Panginoon, may susunod pang generation. Paano na lang yun kung tayo mismo ititigil na? Nasa atin titigil. Hindi po pwedeng tumigil sa atin. Magpatuloy dapat. I-share lang na i-share na i-share. Ang tupa ng Diyos, makikinig lang yan. Pag hindi tupa ng Diyos, wala ka nang magawa din yan. Basta i-share mo pa rin. Amen? Anong sabi ng Matthew 28:19? Go ye therefore and make disciples of all nations. No? Make disciples in my name. Sabi pa nga rito, mga kapatid. So meaning, hindi lang basta mag-preach ka, kundi dapat gagawin natin ang lahat na mapatubo ang isang tao sa paglilingkod sa Panginoon. So that means, kung may mabaptize tayo mga kapatid, it is not just only for the record na may nabaptize. Yeah, tuwa tayo may nabaptize. Pero hindi yan ang ultimate eh. We need to be a part to disciple them, to let them mature in God. Dapat gumagawa po tayo ng paraan. At ang inyong mga small groups, isa na po yan para makatulong na mag-mature, magtumibay, at magpatuloy ang bawat isa sa paglilingkod sa ating Panginoon. And second to the last mga kapatid is prepare for the future position. Alright, so hindi lang po tayo nabubuhay mga kapatid dahil lang sa ngayon, no? Actually, kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil yung future ang pinakamahalaga. Ang sabi po ng Revelation 20 verse 6, Blessed and holy is he that hath part on the first resurrection. Ano po ito? Rapture. Mapalad at banal ang makasama sa rapture. Rapture na po, malapit na po ang rapture ayon sa mga palatandaan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngayon dapat makasama tayo doon. Dapat lahat tayo makasama doon mga kapatid. Huwag mong isipin na okay lang maiwan ka. Hindi mo magugustuhan. Hindi mo sasabihin mga kapatid na maging matuwa ka kung ikay maiwan dito. Dapat makasama ka sa unang resurrection or unang pagkuha ng Panginoon, pagbalik ng Panginoon, and that is the rapture. No? Bakit? Dahil ang pangalawang kamatayan ay wala na pong kapangyarihan. Subalit, anong mangyayari sa atin? Anong posisyon meron tayo kapag nakasama tayo sa first resurrection? No? We shall be priests of God and of Christ and shall reign with Him 1,000 years. Di po ba? Wow, 1,000 taon na maghahari, tayo pong maghari. So I do not know, baka i-assign sa atin iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Ayan, so pili na kayo kung anong lugar ang harian nyo. O kaya kayo magiging reyna doon. Alright? Now, sabi ng Luke 19 verse 17, and he said unto him, well done, thou good servant. Ayan. Because thou wast found faithful in a very little, have thou authority over 10 cities. Ibig sabihin, kung manatili kang faithful, manatili kang good servant, ano ang kainanatnan mo? Bibigyan ka ng Diyos ng mas marami pang mga authorities. Ibibigay ng Panginoon. Pero kung hindi ka maging faithful, balik ka sa zero. Wala kang may mapapala at baka parusahan ka pa ng ating Panginoon. Alright? So mga kapatid, whatever we are going through right now, don't get discouraged. God has something for us and He is just preparing us for His kingdom. Amen? Praise the Lord. Mga kapatid, kailangan na tayo ay manatiling tapat sa ating mga covenant,
sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang ating pong desire ay ang makasama sa kaharian ng Diyos. Kaya po wag po sana nating sayangin ang anumang mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ito na po ang pinakamagandang pagkakataon natin na tayo pong lahat ay magkaisa na may kalakasan. No? Ang bawat puso, kaisipan natin ay ibuhos natin sa ating Panginoon. At sa araw na ito ay wag na po nating sayangin ang araw na ito na hindi man lang natin maramdaman ang presensya ng Diyos. We must worship God and we must allow God to enter into our heart today through the Holy Spirit. And God bless you all, and worship God with all of your heart, with all of your mind, with all of your strength, and with all of your soul. God bless you.